Sa Senado, punta naman natin ang Kamara tax-exempt revenue ceiling na pinaplano ng DOF. Pwede daw ipatupad na hindi na kailangan ng pagpapataw ng bagong buwis. RH12 Milky Rigunan sa detalye, Manang Milky. Sister Ella Takay, winelcome sa Kamara ang plano ni Finance Secretary Ralph Recto na itaas ang ceiling o cap para sa mga tax-exempt benefits. Ayon kay Representative Rolando Valeriano ng Maynila, baka pagbibigay ito ng financial relief sa mga manggagawa. Sabi ni Valeriano, tama lang na nakafocus sa mga tax-exempt benefits si Finance Secretary Ralph Recto dahil mas mababa ang revenue impact nito sa halip na itaas ang non-taxable annual income ceiling na kasalukuyang nasa 250,000 pesos. Pero mungkahi ni Valeriano, sana maitaas din sa 10,000 pesos kada taon ang tax-free clothing allowance at 15,000 pesos naman sa de minimis benefits. Anya, ang kombinasyong ito ay magbibigay ng karagdagang 8,000 pesos sa taunang benepisyo para sa mga empleyado. Dapat din anya iakyat na sa 300,000 pesos ang non-taxable annual income ceiling para madagdagan ng halos 4,000 pesos kada buwan ang take-home pay na mga manggagawa. Paliwanag pa ni Valeriano, pwedeng ipatupad ang mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng revenue regulations nang hindi na kailangan pang magpataw ng mga bagong buwis. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas.